16. Pero ang nangyari yon kasi ang event nangyari doon sa Mexico City Mm. na mismo doon sa Paseo de la Reforma. Yung nangyari is outside sa stadium. Yun nga, kasi hindi lahat nakapasok. So, ang ginawa ng Mexican government, they put up big screens Mm. for the outsiders to able to witness the match. So, matakin mo, mayroon pong about 1 million to 1.4 million katao na Mm. pumunta dun sa area. Hindi lang, kasi maraming area siya eh. So, nangyari ito sa Paseo de la Reforma doon sa Mexico City na kung saan, Mm. not on the spot, may namatay na tatlo, 19-year-old woman, at Mm. saka 44-year-old man, at saka mayroong 48-year-old na babae din namatay. Pero yung Mm. fourth na namatay is nangyari ito sa hospital na kung saan nagka-seizure siya and then nagkaroon ng cardiac arrest. So mga around 30s, nasa 30s yung namatay doon sa hospital. Yes. And ano po ang naging tugon po ngayon ng ating naman pong bansa ng gobyerno? Kasi eto, tuloy pa rin po ang magiging laban ng Mexico. And alam naman po natin na andyan pa rin po yung pong mga fans to cheer sa ating pong mga players. Yun nga, ang ginawa ngayon, ang pahayag ang President ng Mexico dahil sa incident na yon na si Claudia Sheinbaum na investigate kung ano nang yung nangyari. And then yun nga, so dahil sa suffocation, kasi yung area yun, maraming tao, even dito sa Guadalajara, pumunta ako kahapon. Mm. Ano pa lang, 2 hours before the event is nagsiksikan na yung mga tao doon sa area para Mm. papasok doon sa fan fest area. Ako hindi akong sumasama sa ganito kasi alam ko talagang dikit, talagang daming tao sa area. Nanonood na ako sa YouTube, mas safe pa. Mm. So yun Mm. nga, ang crowd density talagang intensified around celebration zones. Millions of people kasi at Yes, lalo-lalo yes. na nanalo yung Mexico. And then, ang cause din is may mga pyrotechnic fireworks na Mm. nangyari na nagka-trigger din sa panic. Mm. And then, ang yung mga tao talagang dagsa ang lapasok, labas dun sa area na sobrang dikit na talaga kasi millions. And then some individuals bumagsak at saka nagka-trampled at na-compress doon sa crowd. Kaya may nangyari na suffocation. Okay. Pero with this, wala naman po magiging pagbabawal or paglilimitan na po ng mga bilang sa mga susunod po na games, Sir Ang Julius? nangyari ngayon is expanded public viewing areas. In-expand nila. And Mm. then nag-increase din sila ng spacing between giant screens kasi hindi lang isang screen ang nandun. So, Mm. nag-expand sila. So, dito sa Guadalajara nga, mayroong mga around 1, 2, 3, 4, I think 5 screens or more than 10 screens. So, yung area, in-expand nila para hindi mag-congest yung isang area doon lang sa isang screen. Tapos, mas wider para may space lahat ng mga ng pumapasok doon sa FanFest area. And then nagkaroon kasi doon mismo sa loob ng FanFest area, may Mm. inuman, may sayawan, may mga Mm. alcohol. And then restricted alcohol sales doon during sa Mexico match days. So, and then meron ding long section reforma sa mga traffic crowd management. So, in-increase nila ang crowd management. So, yun ang address ngayon sa Mexico na once na maglalaro yung Mexican team, talagang they give more space for those who want to witness the live streamings. Yes. And Sir Julius, how enthusiast po ang mga Mexican people, mga Mexico regarding nga po dito sa football? Kasi sabi nga po ninyo, around the world po ito eh. At sa Mexico, way of life. Pati mga bata, andyan na rin. Oo nga, nakita ko after doon, ito nakita ko sa mga TikTok sa mga Facebook, mga video, even sa street nagsiselebrate sila. Kahit yung isang police car nga, niyuyog-yog ng Mm-mm. ang laki, niyuyug-yug ng mga nandun kasi lasing na eh. Yung Mm-mm. iba yung decoration ng FIFA World Cup na 3 bola na pinagpatong-patong, inakyat yung isa tapos tinutulak. Parang naging
nawala sa sarili yung iba kasi yun nga sa sobrang kalasingan. So I think the government is doing the steps on how to control these crowds. Lalong-lalo na i-control din ang pagbebenta ng mga alcohol during the events. Sa ngayon po, sir, dahil pasok na sa round of 16 na ang Mexico, and of course, alam na rin nila kung sino ang kailang pumakalaban na itong ang England na sa July 6, Monday, oras dito sa Pilipinas. Kamusta naman po yung nagiging preparation naman po dyan for this round of 16? Kasi it's a historic win para po sa Mexico. Ready din talaga ang Mexico regarding dito. Siguro na marami nang bumili ng ticket para makapasok doon sa kung saan lalaroin yung fight yung match na to between England at ng Mexico.